parang hallelujah. So purihin po ang Panginoon. At patuloy po tayo sa ating pag-aaral. So tayo po ay nandun pa rin sa trust and thriving physically. So, ngayon pong umaga, ang ating pong tatalakayin ay ito po ay patungkol sa ehersisyo at nutrition. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, maaari po ba tayong tumayo at sabay po nating basahin ang Ecclesiastes 13 at saka ang 1 Corinthians 9. Okay po. So ngayon na po, marami ba ang iyong mga sandata? Hallelujah. May mga sandata bang dala o naka-rely na lang tayo din sa unahan? Hallelujah. Sige po, Ecclesiastes chapter 3 verse 13. Ano bang sabi? First Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Ngunit lahat ng manlalaro nagsasanay hindi ako subalit pinapahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos at patuloy pong pinagpapala ng Diyos ang bawat salita na nahahayag sa ating kalagitnaan. Tayo po dumulog sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil ang bawat pagkakataon o Diyos ay ito ay pribilehiyo, Panginoon, na pinagkalubos sa amin upang kami patuloy na makikinig, mag-aaral at patuloy, Panginoon Diyos, na makatanggap, Panginoon, ng iyong kapahayagan sa iyong pamagitan ng iyong mga salita. Kaya Lord, inanyayahan po namin ang iyong presensya, Panginoon God. Ikaw nga po ang aming dakilang guro, dakilang panauhin sa umagang ito upang ikaw magpapaunawa, magpaliwanag sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, gamit mo lamang iyong abang likod upang maging alulod lamang ng pagpapala. Kami ay mag-aral, makinig ng mainam upang maunawaan po namin mga bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So sige po, kayo po'y malaya ng makaupo. Hallelujah. Okay, so exercises and nutrition. Hindi po ngayon ang nutrition month, ha? Ngayon ba? Akala ko August ba? August ba yun? July? Okay. So, balit ito po yung ating pag-aaral na ito po yung kasama sa ating pong tatalakayin kung paano tayo nagtatribe physically. So, sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos, ay tayo nga po ay patuloy at patuloy na pinapalakas ng Diyos. Amen po ba? Hello, mukhang isa kausap ko. Mga tulog yata. mga pagod ka? Oh, praise God. Hallelujah. So, noon pong nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, hindi po niya inisip ng tao ay uupo lamang at walang ginagawa. Doon po sa Hardin ng Eden ay wala po doong upuan. Walang salasit doon. Diba? At kung saan ay masagana ang pagkain. Imagine na lang po natin. No? Nasa hardin ka ngayon ng Eden. No? Na-imagine mo na ba kung kayo po ay nandoon? Ano ang mayroon doon sa hardin na ito? Ang sabi, lahat po doon ng mga pagkain ay organic. Di ba? Nakabili na ba tayo ng organic eggs? Hindi ko alam kung talagang organic yun. Paano maging organic yun? Okay? Kung ano-anong mga pagkain, nasabi lagi organic yan. Praise God. Subalit yan po ang nandoon sa lugar po ng Eden ay ang mga pagkain
hindi nakatikim ng anumang spray. Di ba? Hindi nakatikim kung anumang mga pampataba. Kasi natural ang pampataba doon. Okay. Kaya po tayo po ay nilikha na maging aktibo. Pag sinabing aktibo po, ay naglakad-lakad man lang. No? Tumatakbo paminsan-minsan. At higit sa lahat ay gumagawa ng mga bagay-bagay. Kundi man kadalasan sa bawat araw. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Nakasabihin mo sabi, galaw-galaw naman yan. Oo. Amen. So ang kanyang plano po na tayo po ay kumain ng tunay na pagkain. Sabi ko nga kanina ay hindi po mga artificial na mga ingredients. Ano ba yung mga ingredients ngayon sa ating kapanahunan? Ano po, minsan kasi po ay sa atin na mga laging nagmamadali, no? Lagi na lamang ay hayain na yan na lang. Di ba? Yung mga ganon. Na ang dahilan ay minsan itinatamad lamang, no? Tinatamad minsan, ay kung ano yung madaling lutuin, kung ano yung nasa sa refrigerator, ay yan na lang. Di ba? Dahil nga ay minsan ay nagmamadali. So sinabi ng Diyos, malaya kang kumain. Malayang kumain. Kaya minsan yung mga sinasabi natin, pinagpipray naman yan. Meron tayong ganung minsan ay nangyari sa atin, pinagpipray naman yan. Okay? So, malinis na yan. Although sinabi nga po ay, malaya kang kumain ng lahat. Kaya, inihanda po ng Diyos ang pagkain, walang pinagbawal na pagkain. Maliban doon sa sinasabing moral one, ano ba yun? Na huwag mong kainin yung puno, yung bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman, no? At masama. So tayo po ay dinisenyo ng magiging healthy. Tingnan mo din kitabi mo. Healthy raw. Ang pangalawa po doon ay maging masaya. No? Healthy at masaya. So ibig sabihin, pala, pag sinasabi kasing healthy, ang isang tao ay makikita mo na talaga pong masaya siya. No? Masaya siya. Na kinakain yung mabuti o good food at nakakuha tayo ng yung karampatang tulog. Ilan bang oras dapat matutulog? 7. Iba-iba. No? Iba-iba. Pero actually, ang sinasabi ay kailangan yung 8 hours ay dapat po ay nabuo po yun. Kasi nga po ay, ayaw ko nga po, sabi ko nga nung nakaraan, kung kayo nakaranas na para bang natulog ka naman, pero pag-gising mo sa umaga, parang hindi ka nakatulog. Napupuyat ka. Puyat ka. Pero tulog ka nun. No? So, minsan na naranasan po natin yon. Kaya nga po ay, sabi nga, kumplituhin natin yung 8 hours na yan. Pag sinasabing 8 hours, kasi nga po pala, habang ikay natutulog, yung lahat pala niyan, yung lahat ng mga parte ng iyong katawan ay nagpa-function lahat pala yan. So, nire-restore lahat. Yung anuman yung mga nawala sa iyo sa buong maghapon, ay nire-restore niya yon. No? Paano kung kulang? No? Kulang ngayong tulog, pagising mo sa umaga, pagod na pagod ka. Di po ba? Ganun po minsan na nangyayari. So, ibig sabihin, hindi nabuo, kasi cycle po kasi yon, na pag hindi mo mabuo yung yung oras na iyon, ay hindi kompleto, para ka bang sa computer o sa sa cellphone, di ba? Minsan
in-upgrade ba yun? O yung in-update? Di ba? Updating ng mga ano. Pag hindi po yun na kumpleto, ay medyo mayroong pong hindi maganda mangyari doon sa isang gamit na iyon. Kaya dapat kumpleto para kumpleto ang cycle, yung ating pong pagre-restore ng anumang dapat i-restore doon sa ating physical na katawan. Kaya nga po ay sino man yung hilig magpuyat, no? Iba ang tulog sa araw at iba rin talaga ang tulog sa gabi. No, naranasan niyo na ba yun? Yung iba kasi na nagtatrabaho minsan gusto ang panggabi, no? Kasi matutulog naman daw sa araw, ibang-iba talaga, no? Kung naranasan niyan, parang hindi kumpleto, parang hinang-hina ka pa rin. Pagod na pagod, parang napuyat ka pa rin. Yun po ang naranasan. Kasi iba talaga yung disenyo ng Diyos na tayo ay dapat natulog sa gabi. Yung oras na yon. Okay. So, mayroon pong tinatawag na, sa English po sabi, sedentary lifestyle. O yung sinasabi na iba yung pong sitting disease. Yung nakaupo. No? Isang uri ng pamumuhay kung saan ang isang tao ay kulang sa physical na aktibidad o ehersisyo. Madalas ito nangyayari kapag ang tao ay nakaupo o nakahiga ng halos buong maghapon. Buong araw niya, nakahiga lang yan, ay, kaya sabi doon, yun po ang tawag doon ay sitting disease. Mga karaniwang gawain. Sinasabi kasi ng mga sitting disease na yan, ito po yun. Una, yung mga paggawa sa opisina habang nakaupo sa harap ng computer. Kasama pala yan. Pagmamaneho o pagsakay sa kotse o sa bus, sa train, papunta sa trabaho, yan po ay kasama pala sa ganon. Laging nakaupo lang. Pwede pala, pag nasa bus pala, kailangan nakatayo ka. Nakatayo ba? Amen. Okay. Panonood ng TV o paglalaro ng video games ng maraming oras. Kasama po yan doon na mayroon kang sitting disease. Paghiga habang nagbabasa o gumagamit ng cellphone. Yan, yung mga gawain na kasama po doon. Na wala pong physical na, kaya nga lagi sinasabi, galaw-galaw naman. No? Kaya kailangan huwag kang paraki nakaupo, nakaharap doon sa computer. Minsan ay tumayo ka naman, maglakad-lakad minsan, no? Para po ay hindi ka ma-stuck doon. Okay. Bakit po ito masama? Mga bagay na ito. Ayon po doon sa Medical News Today, ang kakulangan sa galaw ay nagdudulot ng maraming sakit. Una, tingnan niyo ulit ang inyong katabi. Pagtaas ng timbang. Ayan. Okay. Ang hindi nagagamit na enerhiya mula sa pagkain ay naiipon bilang taba. Bilang taba. Kaya't, anong mayroon? Nagkakaroon ng bilbil. Hallelujah. Kaya nga po pala, sa bawat kinakain natin, ay kailangan gumagalaw. Ang akala po kasi natin, dahil nung nakasanayan kasi natin na sinasabi lagi, naku, pagkakain mo, huwag ka kagad kumilos. Kaya magpahinga ka. Bakit ikaw magkaroon ng appendicitis daw? Mali pala yun. Hindi pala totoo yun. No? Nakakala natin. Kailangan mong huwag umupo. Maaari lamang ay tumayo. Tulad ng Biyernes, ano po? Hindi naman yung paikot-ikot muna. No? Praise God. Hallelujah. Wala nang nagsasabi na dapat doon tayo kumain kasi
ayaw ko ng manok. Di ba? Mayroon mga ganun. Ayaw ko ng ano. O, di, doon tayo kumain na magpumili ka na lang kung anong gusto mo. Di ba? Wala naman siguro nagreklamo. Nagreklamo ba si Lelen? Hallelujah. Praise God. Pangalawa po doon, bakit ito masama? Humihina po ang daloy ng dugo. Hello? So, nababawasan ang pag-ikot ng dugo sa puso at ang iba pang bahagi ng katawan. No? Kaya nga po, pinaiwasan din sa atin na pagkatapos kumain, pagkakain mo, ay uminom ka ng malamig na tubig. Bakit ito pinagbawal na uminom ka ng malamig na tubig? Dahil po yung mga mantika, yung taba doon, pag nalagyan po yan ng malamig na tubig, ay nabubuo po yon. So, hindi po yan nagpa-flash, no? Kasi nga po sa lamig ng tubig, nilagay mo sa ref yung isang kahit anong, yung sabaw kaya o ano, di ba? Naninigas po yun. So, yun po ang nagiging dahilan kung bakit na yung nagkakasakit po ng ano, anong tawag doon? Colon cancer. No? Kasi nga po yung mga kinakain natin ay hindi po yan nagpa-flush kasi namumuo po yan. Kaya yung iba, tama po yung iba na ang ang iniinom nila ay kape. Mainit na kape. Para tutunawin muna. At kung pwede lang, huwag munang uminom. No? Pagkakain mo, huwag mo munang uminom kagad ng tubig. Magpalipas ka muna ng ilang sandali o minuto bago ka uminom. No? Diba? Ang iba kasi, ang sarap-sarap pagkakain ay uminom ng malamig na soft drinks. Diba? Yun ang karamihan. No? Kasi hindi sila nabubusog. Parang ang pakiramdam nila ay hindi sila nabubusog pag hindi umiinom ng soft drinks. Hallelujah. Na yun pala ay bawal. Kasi nga po ay yung daloy, yung ano natin ng pagkain, ay hindi po makakagalaw. No? Ma-stuck lamang po. Ang pangatlo po doon ay nagkakaroon ng sakit sa puso. At may sinabi pa, diabetes. Yan. Tumataas ang panganib na magkaroon ng heart disease at yung type 2 diabetes. Kaya kailangan galaw-galaw. Minsan kahit naman lang mag-walking lamang, no? O kaya ay minsan kasi nirarason kasi lagi natin, wala na akong panahon diyan. Ang dami-dami kong ginagawa. Sobra-sobra na ito sa exercise. No? Na which is mali pala, no? Akala kasi natin yung paglalaba exercise, yung exercise, hindi pala 'yon, no? Ang exercise talaga ay yung bang at iskang no? Maano po yung iyong isipan, kasama kasi po 'yon, no? Malinaw yung pag-iisip, may kagalakan ka na ginagawa ang mga bagay na ito. Ang pag-exercise. Kaya dapat talagang intentional po 'yan na kailangan mong gawin ang mga bagay na ito. Okay, isa po ako doon. Okay. Then, ang pang-apat ay mahinang buto at yung muscle po natin. Anong sabi? Lumiliit ang muscle at humihina ang mga buto. Kaya, ang resulta ay osteoporosis. Ano yung osteoporosis na yan? Rayuma, sinasabi nila yung mga kasi nga po ay hindi natin na igalaw-galaw yung ating katawan. Amen. Kaya nga, nung nakaraan, di ba, sabi, ay, wag na tayong mahiya na naglalakad. No? Wag nating kakahiya na sasabihin, wala kaya tayong pamasahe. No? Amen. Wag. Kasi nga po pala, yan ay talagang kailangan ng ating katawan.
Maglakad-lakad, tataas-taas man lang ng kamay, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon na gawin po natin para tayo ay lumusog. Kasama po rin yon sa ating paglago. No? So, paano ito maiwasan? Yan po ang sinasabi. So, maglakad. Subukang maglakad ng panandalian pagkatapos kumain. Hallelujah. Pagkatapos kasi kumain, ang sarap magdilata, ano? Ay, ang sarap. Kasunod nun ay nakatulog na pala. Di ba karamihan yan eh? Ganon. So ano nga ang resulta? Anong nagiging resulta doon? Ayun na nga. Kaya sabi, dapat subukang maglakad ng panandalian pagkatapos kumain. Pangalawa, tumayo. Mayroon nga yung tinatawag na mayroon standing desk na sinasabi na pwede kang tumayo. Na kailangang tumayo man lamang para mahughog. Mahughog at magalaw-galaw man lang yung tiyan, mahalo nandun sa loob. Okay. Pangatlo, mag-ehersisyo. Maglaan ng kahit 30 minutes kada araw para sa simpleng pag-ehersisyo. Amen. O, yan si Lilin. Ganun-ganun ba? O pupunta ng tindahan, nagta-tricycle pa rin. Ang lapit-lapit na. At kahit nasa tindahan ka, huwag kang nakayukyuk doon. No? Igalaw-galaw ang mga paa. Okay. Itinuturo po ng Biblia na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya naman, hinikaya tayo alagaan ang ating kalusugan sa pamagitan po ng ehersisyo at tamang nutrisyon upang luwalhatiin ang Diyos. Okay. Bilang templo ng banal na Espiritu Santo, ay kailangan din natin alagaan yan. Amen. Hindi yan lagi na lamang ang sakit-sakit naman. No? Masakit ang katawan. Masakit ang ganito. No po. Kaya sabi, mag-ehersisyo at yung tamang nutrisyon. Ano ba yung tamang nutrisyon? Diba? Hindi lagi yung sinasabi, ay minsan lang ito. No, di ba? Sinasamantala natin kasi minsan lang ito. Minsan, gaano kadalas yung minsan. No? Kaya kung nais mo mapangalagaan ang templo ng Diyos, ay kailangan mo rin pangalagaan nga po ang ating kalusugan. So ang Biblia ay nagtuturo na ang ehersisyo ay may layunin. Ngunit ang espiritual na paglago ay mas mahalaga. Bakit mayroon? Pero ibig mong sabihin, kaya sabi mo ng Timoteo 4:8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Pero ibig sabihin, may pakinabang, kahit kunti. Na hindi mo rin dapat na kaligtaan. Ngunit ang kabanalan ay may pakinabang sa lahat ng bagay, yamang may pangako sa buhay na ito at sa buhay na darating. Pero hindi sinabi na masama ang magsanay sa katawan. May pakinabang, kaunti. May kaunti, pakinabang. Kasi sinasabi na kung malakas nga ang iyong pisikal na katawan, malusog nga yan, pero ang iyong spiritual naman ay kulang sa nutrisyon, ay pareho rin yun, manghihina din ang iyong katawan, pisikal. Amen po ba? Naranasan niyo na ba yun? Okay. Ang sabi ng unang Korinto, chapter 6, verse 19 to 20, hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na inyong tinanggap mula sa Diyos. Kayo ay hindi inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya nga luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Paano mo maluwalhati ang Diyos kung ikaw ay nanghihina? Amen po ba? Kung hindi na maitaas ay yung kamay, naitaas pa bang kamay ninyo? Ayun. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya napakahalaga, kaya sabi doon,
Kaya nga, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Amen. Ang sabi ng Kawikaan 31 verse 17, buong tatag niyang binibigkis ang kanyang baywang, at pinapalakas ang kanyang mga bisig. Sino ba dito ang naglalagay pa ng bigkis dini sa tiyan? No? May mga tali pang tiyan eh. No? Mayroon ba? Mayroon ba? Ay, yung iba naman, gumagamit na ng girdle. Mga girdle, para hindi lumaki ang tiyan. Okay. Kasi nga po, yung iba, bakit sila naglagay din ganito? Kasi nga po ay para maging control. Pag sumikip na, abay, tama ng kain. Kung baga sa ano may sukatan. Para ikaw ay makontrol. No? Yung iba naman ay nakasanayan na lamang. Ano po? Okay. Ang Filipos 4:13, nasabi, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So, dito po ay hindi lamang spiritual to. No? Na pinapalakas tayo ng Panginoon. No? Physically din, pinapalakas po tayo ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga po na yan po ay ating pong maunawaan. So, ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na ang pagkain ay biyaya. Mahalaga ang disiplina at hindi dapat abusuhin ang ating mga appetite. Appetite ba yun? Hallelujah. Minsan kasi, sabi lagi ng mga anak ko, nanghihinayang. Isayang. Di ba? Itatapon na naman ito. No? Kailangan, sino ba yung kadalasan ay ganon? No? Kasi nanghihinayang ka, siyempre pag itatapon, sayang naman. No? Kaya nga, ang pinakasolusyon doon, huwag kayong magluto ng marami. Tama-tama lang. Di ba? Kasi nga pag marami, ay nanghinayang ka. Nako, pag nakalagay na yan sa rep, nako, hindi na makakainin na yan eh. Sino nang kakain doon? Ako na lang. Ako kumakain ng mga nandun sa tira-tira. Di ba? Hallelujah. Kasama ko si Milo. Kasama ko si Milo kumakain ng tira-tira. Hallelujah. So, praise God. Kaya nga, kung kayo'y kumakain, sabi po ng unang Korinto, chapter 10, verse 31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararang ng Diyos. So, anuman ang iyong kinakain, o inumin natin ang lahat para sa karangalan ng Diyos. So pag sobra-sobra, anong sabi? Ang kasabihan? No? Maraming nakaligtas sa putok ng bulkan? Walang nakaligtas sa putok ng tiyan. Kaya nga po ay napakahalaga nito na maunawaan po natin. No? Pag sinasabi ng pag hanggang dito na, ay wag nang dagdagan kasi ang kasunod nun ay susuka ka na. Di ba? Ay sinasabi doon, para sa karangal ng Diyos. No? Yung palagi na lamang parang, mayroon ba dito na lagi na lamang yung parang hindi nakakain ng isang linggo? No? Na gutom na gutom. Kaya nga, ay in-advise po dito na kung pwede lamang, uminom muna ng tubig bago kumain. Nano yun? Na uminom muna ng tubig, isang basong tubig, bago ka kumain. Para ko kung tinangan yung may intake sa intiyan. Kasi yung tubig na una na doon, ay haharangan yun. Hindi ka na sabi, dagdag pa, dagdag pa. Pero tayo, pag kakain kasi ng mga eti-all-you-can, di ba? Lalo na pag nag-sangyup, sangyup ba yan? Sangyupsal. Yan. Talaga naman. Kasi siyempre, nang hinihayang ka doon sa binayad, baka hindi pa bawi, hindi pa na ano yung binayad mo doon. Di ba? So, pipilitin at pipilitin mo. Praise God. Lang yung nung Biyernes,
Sabi ko nga, dapat bumili na lang kami ng pakwan. Yung pakwan ang ginawa kanila. Bumili na lang kami ng malalaking pakwan. Di ba kano lang yun? Amen po ba? So, praise God. Kaya nga po sabi, ano nga yung ating kinakain, amen, gawin mo. Yan ba ay nakakaluwalhati sa Diyos? O sinasabihan ka, hoy, tigil na. No? Sobra-sobra na yan. Baka hindi ka na matunawan, maimpatso ka na. May bang ganon? Okay. Ang Kawikaan 23, verse 2 to 3, ang sabi. Anong sabi? Basahin nga natin. Mayroon ba yan? Basahin. 23, verse 2 to 3 ng Kawikaan. Sabi, kung ikaw matakaw, pigilin daw ang sarili. So, kasama pa rin dito pala yung self-control. No? Sabi, magpigil sa pagkain, huwag maging masiba. Masiba? Ang sakit nun. Ang sakit yung masiba, no? Magpakalabis sa iyong kapwa. Praise God. So, wag naman simplihan mo lang. Wag mo ipahalata. Ano po? Ang Genesis chapter 1 verse 29, sabi, ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang na kapag nagkakabinhi at ang mga punong kahoy bilang pagkain ninyo. Alam mo po ba, ito yung mahalaga natin malaman kasi nga po ay ito talaga ang disenyo ng Diyos sa atin. Ang kinakain natin ay yung mga halamang nagkakabinhi, halaman at mga punong kahoy, mga prutas, vegetable and fruits. Yun lang pala talaga ang disenyo sa atin ng Diyos. Na yun ay kakainin natin, and yun ay maging healthy ka. Di ba sila Daniel? Di ba? Mas malakas pa sila. Nung ang kinakain nila ay gulay at prutas. Hindi nila kinakain yung mga pagkain ng hari. No? So, talagang na-disenyo pala yung ating Kaya nga po, kung iyong mapansin, pag ikay kumakain ng gulay, di ba yung digestive system mo, no? Ang sarap pag nailabas mo yun, yung mga bagay-bagay. Kaya nga po ay hindi po advisable talaga na araw-araw ka kumakain ng karne. Yun po yun. Hindi po advisable na tayo ay kakain lagi ng karne. Kailangan naman ay mag-ano ka ng gulay. Gulay na lamang. No? At yung mga madali po matutunan na pagkain. Kasi nga po, ang kadalasan na naging sanhi talaga ng colon cancer po ay yung mga karne na hindi po natutunaw, hindi nalalabas. Lalo na yung mga nag-iinom, yung mga pulutan na hindi naman napalambot. No? Na minsan, nakita ko yung nagpupulutan, pati yung chinilas ay hiniwa na. Dahil kulang ng pulutan. May mga masiba daw sa pulutan. No? Pati yung chinilas na hiniwa na, sinama na doon sa pulutan. No? Matutunaw ba yun? Hindi. Kaya, akala kasi natin ay yun ay nakakabuti, hindi po. No? Yan ang nagiging sanay. Kaya nga, biro kay Brother Willie, baka nakakain siya ng pulutang no? Praise God. Hallelujah. So, punong kahoy at gulay ang halaman na binibigay po sa atin. Nung una pa man, ibinigay ng Diyos ang mga halamang nagbibigay ng bini, ang mga bunga bilang ating pagkain. Amen. Napag-aralan na po natin ito. Paano yung kalusugan? Kalooban ba ng Panginoon na tayo ay malusog?
Ang sabi po doon sa 3 John 1, doon sa talatang 2, 3, ang sabi dito, ang sulat po dito ni Apostol Pablo, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang iyong katawan. Tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibinabalita na ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. So ano yung dalangin ni Apostol Pablo sa kanyang kaibigan na si Gayo? Na maging mabuti ang kalagayan. Ay paano maging mabuti ang kalagayan kung ikay masakit? Diba? Ay ang sabi niya, mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Yun ang disenyo ng Panginoon, kaya niligay niya. Alam mo po ba yung aklat ng Leviticus ay nasulat yun para sundin natin, para sa ating kalusugan yun. No? Kasi nandun po yung dapat mong kainin at hindi dapat kainin. No? Kaya napakahalaga na matutunan din po natin. Kaya nga po, kailangan natin ng disiplina. Napakahalaga ng disiplina pagdating sa kalusugan natin. Kung alam mo na ikaw po ay nagkakasakit, kung ikaw ay naambunan, diba, minsan, kaya laging ilagay mo sa iyong bag na may payong. Diba, yun naman ang kadalasan. Kaya ka naambunan kasi wala kang dalang payong. Araw man umulan, ay kailangan po natin ay ilagay sa bag ninyo yung payong. Kaya ko lagi, sabi nila, bakit lagi kang nakasombrero? Di ba? Kasi ako, pag ako'y naambunan talaga, ang kasunod nun ay sipon. Hindi lang sipon, kung hindi po mayroon na akong singaw. Kaya inugali ko na kung ako ay naambunan, tuloy na po ako diyan na magbubuhos. Yun po ang katapat kasi noon. Pag ikay naambunan, tuloy mo na magbubuhos ka na ng tubig. Kasi, ang kasunod sa akin kasi, ay napag-aralan ko na yung ano ng aking pag ako'y naambunan yan, ang kasunod doon ay sipon at singaw. Kaya pag ako'y alam ko na ambunan ako, tutuloy po ako yan, magbubuhos na ako ng tubig. No? Mag-shower na ako para ako ay hindi sisipunin at magkaroon ng singaw. Kaya nga po ay napakahalaga na makita natin ano yung dapat at hindi dapat. Kaya sabi, nais ng Diyos na tayo po ay guminhawa at maging malusog ang ating katawan. Paano kaya pag ikaw ay nananalangin? Panay singhot mo. Hindi naman yung, kasi kaya kayo umiiyak dahil kayo masidi yung panalangin. Diba? O ubo-ubo ka. Baka sabi, Lord, excuse me muna, Lord. Di ba? Kaya nga, lagi yun ang nais na Panginoon sa atin. Nalayo lagi ay, sabi, guminhawa. Di ba? Hindi lamang huminga. Buhay pa yan, may hininga pa eh. Hindi. Ang sabi doon, guminhawa. Hindi lang paghinga, kundi talagang maginhawa ang kalagayan. Amen po ba? Maging malusog ang ating katawan tulad ng kasaganaan ng ating espiritu. Amen. Sa Kawikaan 25 verse 16, huwag kumain ng labis na pulot, pukyutan. Abay, masama rin pala pag maraming pulot, pukyutan ang iyong kakainin. At baka ito'y isuka mo lang. Ang mahal-mahal ngayon ng pulot, pukyutan, tapos isusuka mo rin lang naman. Sabi doon, kumain ng pulot, pukyutan ng katamtaman lamang. Ang sobrang pagkain ay maaaring magdudulot ng pagsusuka. So ang Biblia ay gabay po sa kalusugan. Ang tamang disiplina sa pagkain at paggalaw ay tulad ng pag-aalaga sa isang hardin na nais ng Diyos na maging laging malusog. Amen? Inaalagaan. Paano ba yung hardin na yan? No? Para kung makita po yan ay malago, yung hardin na yan, ay kahintulad. Sabi, kahintulad yan po
sa pag-aalaga ng harden ang ating pisikal na pangatawan. Amin po ba? No? Upang maging laging malusog. Amen. Nawa po sa bawat isa sa atin bilang pangwakas, tayo po ay pinaalalahanan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng disiplina. Maging sa espiritual at pisikal upang tayo po ay maging kagamit-gamit sa ubasan ng Diyos. Amen. Ang hirap magpe-pray ng may sakit pag ikaw mismo ay may sakit. Naranasan mo na ba yun? Pareho kayo. Paano? Kaya nga, lagi ng Panginoon na lagi tayong ingatan para tayo po ay malusog. No? Magiging patutuo tayo. Lagi. Maging kalakasan tayo. Hindi yung kahinaan. No? Amen. May isa kong nakausap. Sabi niya, paano daw na minsan, yung mga tinuturuan mo ay dinadaingan mo. Mayroon bang ganon? Yung mga tinuturuan natin ay dumadaing tayo doon. Dumadaing ka pa, may pera ka ba dyan? Yan pa mahirap eh. No? Kaya ingat po tayo doon. No? Ang sakit ng ganito ko. Di ba? Di ba rin? Amen. Lagi. Kaya dapat, bago tayo pumunta ng gawain, ay talagang, umaga pa lang, nakapag-exercise ka na. Amen. Para pagharap doon sa iyong tuturuan, ay ang sigla-sigla mo. Hindi naman natin mauwasan na mayroon talagang pagkakataon na gano'n. Pero wag mong ipahalata. No? Na talagang nandoon ka para magbigay ng kalakasan, hindi ng kahinaan. Di ba? Eh, kung puro kayo daing na, ang nagtuturo, dumadaing, ang tinuturuan din, dadaing na rin. Di ba? Pareho na kayo. Ako nga eh. Ganito na rin eh. Di ba? Praise God. Tingnan natin lagi. Kaya nga, napakahalaga nito na bakit natin kailangan din na tayo po ay mag-ingat, disiplina, di ba? Gawin yung mga nararapat para po tayo ay malakas, malusog, at masigla po tayo sa ating pagtuturo, sa gawain, di po ba? Makitaan sa atin ang kalakasan. Tayo po dapat yung nakaka-encourage. Hindi yung sasabihin mo, nagpatutuo ka pa, alam mo kapatid, ako na-encourage sa iyo. No naman, nakaka-encourage sila. Pero dapat una, ikaw yung nakaka-encourage. Although yung kanilang mga pinagdaanan, mga ano nila ay nakaka-encourage sa atin, kaya tayo rin ay lumalakas doon. Pero masigit, dapat ikaw yung nakaka-encourage. Amen po ba? Malinaw po ba yun sa atin? Kaya nga po ay dapat lamang alagaan, wag abusuhin. Wag tayo maging abuso. No? Kailangan ng disiplina para po tayo ay mas lumago ang ating physical at higit sa lahat, lumago ang ating spiritual. Amen po ba? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa patuloy mong pagsama sa amin at salamat sa salita mo na siyang patuloy po namin na pag-aralan, O Diyos. At ngayon pong umaga, Panginoon, patuloy mo iukit yan, itanim sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, na maalaala namin lagi sa bawat sitwasyon, sa bawat pagharap namin, sa bawat araw, ay maalaala po namin, una, Panginoon, yung self-control, disiplina, para, Panginoon, kami makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Praise. Hallelujah.